graph the inequalities. This is 1 to 5, but we have only 1 to 3 here. So number 1, y is less than or equal to x plus 4. So igagraph natin siya as if siya ay linear equation. At pag-graph ng linear equation, ang pinakamadali ay yung slope-intercept form. Y equals mx plus b. At itong mga linear inequalities natin ay isusulat natin sa form na ito. So ito, naka-arrange na siya in the form of slope-intercept form. So plot muna natin siya. Y, gawin na muna natin siyang linear equation, and x plus 4. Tapos, kukunin natin yung y-intercept, yung b. So, ang b natin dito, y-intercept, yun yung intersection ng line natin dito sa ating y-axis na ito. Kung saang number dito siya. At sa form na ito, itong positive 4 ang y-intercept natin na b. So, lagay natin ay 4. Then, kukunin natin yung numerical coefficient ng x. Yun ang slope. So, ang slope natin, laging dalawa, numerator at denominator. Kasi kakailangan natin dito yon sa pagpa-plot ng gradient or slope. So, ano ang numerical coefficient ng x? Wala kayong nakikitang number. Kung walang number, yun ay 1. So, yun ay 1. Pero lagyan natin ng 1 din sa ibaba kasi mag-plot tayo. 1 divided by 1 ay 1. Indivisible siya ron. 1x. Actually, yun. And then, plot na natin. Okay. Hanapin muna natin yung y-intercept. Yun ang ating starting point, which is positive. Yun ay positive, positive. So, dito sa y-axis, hanapin natin yung positive 4. So, 0 ito. Ito ay 1, 2, 3, 4. Yun, nandun. Markahan ninyo sapagkat doon tayo magsisimula at yung line natin ay magkocross doon. Either papunta rito sa right or papuntang left. Tapos, gamitin ng y-intercept, gagamitin natin yung slope. Yung 1, yung itaas nito is pataas or pababa. Buhat dito. Kung positive ito, tataas ka. Kung negative ito, bababa ka. Pagkatapos tumaas or bumaba, gagamitin natin yung ibaba. So, yung ibaba na ito na number, kung positive, pupunta tayong kanan. Kung negative ito, pupunta tayong kaliwa. Pero kung may negative dito, mas magandang ilagay ang negative sa itaas. Okay? So, pwedeng gamitin ito muna or ito. Saan tayo? O ito munang itaas. Okay. So, yung itaas. 1. Ibig sabihin, tataas tayo ng isa. So, magsisimula tayo ay hindi sa 0, kundi doon sa ating y-intercept. So, buhat dito, taas tayo ng isa. Positive. Isa. So, nandun tayo sa 5. 1. Tapos, gagamitin natin itong ibaba. Positive din. 1. So, kakanan tayo ng isa. 1. And then, markahan ninyo yun. And then, kumuha ng ruler. At lalagyan natin ng line. Paglalagay ng line, teka muna. Kasi may dalawang line tayo sa inequalities. May dotted lines at may visible lines. Kapag may nakita kayong equals, visible lines siya. Lagyan na yung line. Kapag wala yung equals na ito, at less than or greater than ang nakikita ninyo, yun ay dotted lines. So, ito, kuha ng ruler. So, wala tayong problema rito. Ito ay visible. So, ang visible line, ayun. Arrow, sapagkat siya ay line. 2 double arrows. At ito ay itong y
4. Next. Mag-shade tayo. Asan ang mga values? Kasi ito ay linear equation lang. Ay inequalities ito. Okay. Itong y natin ay maliit. Kikita nyo ito, maliit. Ibig sabihin, mag-shade tayo dito either sa itaas or sa baba. Ito, kita dito, pag ganyan, pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Ibig sabihin, ang y ay malaki. Kung pababa naman, buhat dito, bababa tayo, paliit ng paliit ang ating y. Ay anong nakaturo kay y? Maliit. Kasi yun ng kabila ay malaki. So kung maliit, ibig sabihin ang values natin ay pababa. So i-shade natin lahat dito. Ibig sabihin, lahat ng x and y ay nandito sa area na ito, pababa. Wala rito. And then yung values, kasama yung mga points dito. Kasi equals, visible siya. So, pag ang point na tumama dito, 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 doon, true value siya. Siya ay values ng x and y. Pero pag dito, sa taas, hindi na. False na yon. Hindi na siyang values ng ordinates ng x and y ng inequalities. Okay. Number 2. Y plus 2x is less than 5. Oh, kita niyo ito. Walang equals. So, ito ay dotted lines. So, huwag niyo malilimutan, mamaya pag-draw ng ating line, siya ay dotted lines. So, ipa-plot natin siya, pero siya ay hindi naka-arrange sa slope-intercept form. So, magta-transpose muna tayo rito, and then, saka natin kukunin ng y-intercept and the slope. So, ang y natin dito, kailangan solo. Solo ang y dun. So, ang y natin ay positive, nasa left tayo, iwanan natin ang y, at itong 2x ang ilagay natin sa kabila. Okay. So, y, kopya ito, yung less than. Oh, ulit na naman. Yan. Y, less than. And then, yung 5, iisod natin ng konti sa kanan. Positive siya, positive. 2x, transpose. So, magiging negative siya sa kanan. Minus 2x, minus 2x. So, ito doon sa kanan, nito ay negative 2x. Tapos yung 5 ay positive pa rin. Okay. So, sa ganitong ayos, ito ang ayos ng slope-intercept form. So, gawin muna natin siyang linear equation, equals muna. Gawin natin at magpa-plot tayo. So, negative 2x plus 5. Ano munang kukunin? Yung b na 5, which is the y-intercept. So, siya ay positive 5. Ayan. So, sandito siya, yung ating origin o starting point natin, pagpa-plot. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. O lagyan na ninyo ng x. Doon tayo mag-start mamaya. And then, anong slope natin? Okay, slope. Laging dalawa. So, ayan. Numerical coefficient nung x, which is negative 2. So, kung negative 2 siya, yung negative, isama na natin doon sa itaas. Ay, isa lang number yan. Para maging dalawa at may plot natin, lag nyo ng 1 kung walang fraction. So, negative 2 at positive 1. So, sketch ninyo paano yung drawing natin itong negative 2. Ibig sabihin, kung dito ang start natin, negative 2, bababa tayo ng dalawa. So, 1, 2, nandito tayo. Tapos, itong 1, kanan or kaliwa. So, positive siya, kakanan tayo. Isa. Okay. So, actually, ang representation ng line natin is ganito. Ganyan. Okay. So, dito na tayo. Okay, itong itsura, dito yon. So, may y-intercept na tayo. So, 5. So, gagamitin natin ito. Ganitong itsura. So, negative 2, buhat dito, hindi sa 0, buhat dito.
Sa 5, bababa tayo ng dalawa. Isa, dalawa. So, nandun na tayo sa baba. Tapos, gagamitin natin yung 1. Positive siya, kakanan tayo. Buhat dito. Isa. So, nandun siya. So, ang line natin ay nandito. Pag ganyan, o. Katulad. O, pwede naman, dito ka magsimula. Alam mong ito ay kanan kaliwa muna. Pagkatapos, akyat or baba. So, kung dito ka nagsimula, buhat dito, kakanan ka ng isa. Sapagkat ito'y positive. So, kanan ng isa, nandun ka. Tapos, yung itaas ay bababa ka sapagkat negative. Bababa ka ng dalawa. So, isa, dalawa, doon pa rin ang diretso mo. Nandun ka pa rin. Okay? Parehas kung ano mang unahin mo dito. Ngayon, magagawa tayo ng line. Visible ba or dotted? So, tingnan natin dito sa ating inequalities dito. Okay? Ayan. May nakikita ba kayong equals doon? Wala. Less than lang yan. Kung less than lang, dotted line. So, ito, dotted. Yan. Ibig sabihin, kung may points doon, nakalagay, hindi siya kasama. Yan, line. So, tingnan naman ito, yung nakaturo kay Y. Ano nakaturo kay Y? Maliit. So, dito, alin dito ang paliit? Paliit, si Y. Ito, na ganyan, edi yan ay pataas ng pataas. Greater yan. Kung dito, pataas ng pataas. Kung siya ay nandito, pababa, patungo, pababa ng pababa. Therefore, ang shade natin ay dito. 3. Ito ang ating graph dito. So, i-arrange muna natin. Okay. Transpose natin. Ihiwalay natin si Y kay X. So, dito, transpose natin si X dito. Sa kabila. So, matira sa kaliwa ay si negative 4Y. Ayan. Tapos si X, unahin muna natin si X bago yung number. So, positive dito. Sa kabila, siya ay negative X. Tapos, itong 6, move natin ng konti dito. So, siya ay positive pa rin. Hindi siya nagbabago kasi siya ay nasa kanan. Itong positive X ay negative X. Okay. Negative. Ngayon, kapag tayo'y nag-times ng negative, nag-divide ng negative, nagbabago ang orientation nito. Kung nakaganon siya, magiging ganon. Kung nakaganon, magiging ganon. So, para mawala ang negative 4, so, i-divide natin ang negative 4 ito. Negative 4 ito. Divide din ang negative 4 ito. Divide din natin ang negative 4 ito. Alright, cancel. Okay, Y ang matitira, negative over negative is positive, Y. Pero, careful, magbabago ang orientation. So, ito ay magiging less than o equal to. Hindi na greater. Kasi nagbago. Kasi nag-divide tayo ng negative numbers. So, sa kabila, is equal to negative over negative ay positive na sign numbers. Iwalay natin yung 4. Yung 4 ay actually ay 1 over 4x. So, positive na. Negative over negative. Positive divide by negative ay negative. 6 over 4, kung maglo-lowest term tayo, by 2 is 3, by 2 is 2. Okay. Ito yung ating inequality. Okay. Isulat natin sa ganitong form. Sa linear equation, at siya ay y is equal to 1/4 x minus yung 3 over 2 ay 1.5. Hindi ko na 1.5 para mamaya sa pagpa-plot. So, ito ay 1.5. Para madali pag-plot natin. Kunin natin ng y-intercept na b.
And then negative 1.5. So, negative 1.5 o negative 3/2. Ang slope niya, yan, dalawa lagi, ay 1/4. So, walang problema. Ito ay 1, ito ay 4. Okay, so dito, pwedeng i-sketch ninyo, taas ako ng isa. Taas ako ng isa. What dito, taas ako ng isa. Tapos kakanan ako ng 4. 1, 2, 3, 4. Tapos lagyan nyo ng line. Ganun ang itsura ng line. Okay. Plot na natin. Y-intercept muna tayo is negative 1.5. So, ito ang origin natin, y-axis and x-axis. So, negative 1, negative 2, ay negative 1.5 lang yon. So, nandito sa pagitan ng negative 1 at negative 2 siya. O, slope, gamitin natin. What dito? Taas tayo ng isa. 1. So, nandito sa pagitan 0 at negative 1. 1, taas. Tapos, gamitin natin yung 4. Kakanan tayo ng 4. So, buat dito, 1, 2, 3, and 4. So, nandito yung isang endpoint niya. So, nandun ang line natin. Okay. Ano ang line natin? Dotted or visible? So, dito, ang ating given ay may equals. Ito may equality symbol dito. Greater than or equal to. So, visible siya. Isang diretso, hindi dotted. So, lagyan na natin dito kung ng ruler. So, in a straight edge. Tapos, lagyan natin ng line. Ayan. Hindi pa tapos. Mag-shade tayo. Pataas ba or pababa? So, tingnan dito sa form na ganito. Okay, ito. Siya. O, ganito. Ito. Ayun, nakikita doon. Maliit si Y. Paliit si Y. Ito malaki. Maliit. So, kung maliit, ganun yun ito. Oops. Oy, pataas siya. So, hindi siya. Ito, pababa. Papuntang ground. Therefore, ito yung ating shaded area.